Unang beses pa lang ng muling pag-apak ng mga paa ko sa lugar na ito, alam kong malaki ang tsansa na maibalik ang nakaraan dito sa kasalukuyan na muling maibabalik ang lahat-lahat ng sakit na naranasan ko noon sa nakaraan, at nangyari na nga ang kinatatakutan ko. Unti-unti nang sinasampal sa akin ng tadhana ang nakaraan ko at ang mga kasalanan ko noon. Gusto kong tumakas ulit pero hindi ko magawa, hindi ako pwedeng magpatalo sa sakit. Sa pagkakataong ito ay kailangan kong labanan ito, kailangan kong tibayan ang loob ko, dahil kung susuko muli ako tulad ng ginawa ko noon, alam kong malaki ang magagawang gulo nito. Araceli, nabalik ako sa katinoan ko nang makita ko si Dion sa harapan ko. Dion, nag-spacing out ka na naman. Sorry, hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyari kay Tita Rosita, lalo na sa'yo, 3 years ago, at hindi kita pipiliting sabihin sa akin yun, pero sana ito lang ang ipapakiusap ko sa'yo. Please, don't be like this. At isa yun sa palihim kong pinapagpapasalamat sa kanya, dahil kung pipilitin niya akong sabihin ang mga nangyari noon ay mas madadagdagan lang ang sakit na nararamdaman ko at baka sa pagkakataong yun ay hindi ko nakayanin. Nagtataka rin ako kung bakit iba ang pagkakaalam nila sa nangyari kay Mommy. Ang alam nila ay nasa ibang bansa lang si Mommy dahil ang nabalita raw noon ay nagkahiwalay sila Mommy at Dad, pero sa dami ng iniisip, hindi ko na nagawang itanong sa kanya kung saan niya nalaman, yun, ayaw ko na ring buksan ang topic na yun tungkol kay Mommy. 2 araw ka ng ganyan, wala sa sarili at hindi kumakain, ni hindi ka na rin lumalabas dito sa kwarto natin. Alam kong masakit ang mawalan ng minamahal, pero huwag mo naman sanang gawin ito sa sarili mo. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, huwag kang magpakulong sa nakaraan. Tila pinapahiwatig na nandito lang siya sa tabi ko at handa akong damayan. Kahit din naman ako, gusto ko nang makawala sa nakaraan ko, pero hindi yun ganoon kadali, hindi mabubura ng pagpapanggap kung okay ako o ng paglipas ng panahon ang mga kasalanan ko po. Ako ang pumatay kay Mommy, Daphne is coming, I asked her if she can go out with you and she agreed. Kailangan mo nang lumabas dito at baka sakaling makatulong sa'yo si Daphne para maging okay ka na ulit, because I don't want you to stay like this. Magpakalayo-layo sa kanilang lahat kahit ilang oras lang, baka sakaling maging maayos ako, sana nga. Okay, napapikit siya at napabuntong hininga saka walang sabi-sabi na niyakap ako. I'm just here, Araceli. Nangilid ang luha sa aking mga mata, pero hindi ko pinahalatang naapektuhan ako sa sinabi niya, dahil aminin ko man o hindi. Kahit papaano ay nababawasan ng pagyakap niya sa akin ang sakit na nararamdaman ko. Ngayon ko na lang ulit naranasan ito, ang magkaroon ng kasama sa panahong malungkot ako. Higit 1 oras ang lumipas bago nakarating dito si Daphne, sakto naman nakatatapos ko lang mag-ayos ng sarili, mas mukhang okay na ako kaysa kanina na mukhang stress na stress. Thank you for coming, Daphne, pagpapasalamat ni Dion kay Daphne. Bahala ka, Dion, sinuklian ni Dion ang ngiting yun ni Daphne bago bumaling sa akin at may inilahad sa harapan ko. Take this. Para saan ito? Pagtatanong ko habang sinisiyasat ng tingin ang hawak kong credit card. Lumapit siya sa akin at ipinwesto ang kamay niya sa likuran ko at bahagya akong hinila palapit sa kanya. May meeting ako ngayong araw, hindi ako makakasama sa inyo, so take my credit card and buy all you want. Okay, nagulat na lang ako nang biglang lumapat ang labi niya sa labi ko. Nabato ako sa kinatatayuan ko at hindi nakapagsalita. I'll go ahead, take care. Nagpaalam din muna siya kay Daphne bago tuluyang umalis. Let's go. Sige, Cass, get in. Bakit hindi pa tayo umaalis? Humarap siya sa akin, ngayon ay nakikita ko na sa kanyang pagmumukha ang pag-aalala. Bakit ang hilig mong saktan ang sarili mo? Bakit ba kasi bumalik ka pa dito? Huwag na natin itong pag-usapan pa. Cass, ayaw kung saan mapunta ang usapan namin. Ikaw lang naman ang inaalala ko, nang dahil sa kanya, nasasaktan ka na naman tuloy. Wala siyang kasalanan dito dahil una pa lang ay ako na ang may kasalanan. Pero hindi yun mangyayari kung hindi kanya inayang magtanan. Nabigla ako sa pagtaas ng boses niya, pero pinanatili kong kalmado ang sarili ko. Ayaw kong bumalik na naman kami sa usaping yun, dahil kung ano man ang sinabi ko sa kanya noon, ganoon pa rin ang sasabihin ko ngayon, walang magbabago. Itigil na natin ang paninisi sa mga taong wala naman talagang kasalanan, oo,
Hindi yun mangyayari kung hindi niya ako inayang magtanan, pero hindi naman mangyayari yun kung hindi ako pumayag, tama ba? Please, Daphne, wag na nating pag-usapan ito. Saan tayo? Ikaw na bahala, Cass. Tumigil siya sa paglalakad sa kahinarap ako. Nakangiti na siya na parang walang nangyari kanina. Okay. Nang tuluyan na kaming nakapasok dito ay noon ko lang napansin na nasa isang butik pala kami. Matapos naming mamili ng mga bagong damit, nilaibat pa namin ni Daphne ang buong mall. Nagsalon kami, nagpa-makeover, nagpa-manicure at pedicure, at kung ano-ano pa. Okay ka na ba? Kahit papaano ay nabawasan na ang bigat sa dibdib ko, kaya siguro ay okay na ako. Thank you so much, Cass. And then, I gave her a smile. Sigurado ka na ba talaga sa kasal niyo ni Dion? Naglaho ang ngiti sa labi ko. I have no choice. Pwede kitang pahiramin ng pera. Hindi na kailangan. Masyadong malaki ang kakailanganin naming pera para muling makabangon at mabayaran ang mga utang ni Dad. Ayaw ko naman na humingi pa ng tulong kay Tito Manolo. Alam ko kasing may sarili rin siyang problema at ayaw ko nang makisali pa. Tukoy ko kay Tito Manolo, ang dad niya na kapatid ni Dad. Pero, Cass, pamilya mo naman kami, kaya kitang pahiramin ng malaking pera kahit na ikahirap ko pa yun o ikawala ng mga luho ko. Huwag ka lang magpakasal kay Dion. Nagbago ang express iyon sa mukha ko, biglang naging seryoso dahil sa sinabi niya. Alam ko naman ang ipinupunto niya. Gusto niya lang akong matulungan, pero bakit iba ang dating noon sa akin? Bakit parang may pagpapahiwatig? Alam ko kasing nahihirapan kang pakisamahan si Dion. Agap niya sa sinabi nang mapansin ang reaksyon ko at iniwas sa tingin ko ang mga mata niya. My decision is final. I will marry him. And there's no turning back. Sinusubukan kong basahin sa mga mata niya kung ano ba talaga ang tumatakbo sa isipan niya, parang kakaiba na kasi ang mga kilos niya. Mahal ko si Daphne, bumalatay sa pagmumukha ko ang gulat, bahagya rin na umawang ang bibig ko. Pwede bang huwag mo na siyang pakasalan? Pwede bang akin na lang siya? Kaya ba ganoon na lang ang naramdaman ko noong makita ko si Dion at Daphne na nag-uusap dahil nararamdaman kong may gusto si Daphne kay Dion? Kaya pala ganoon na lang ang pagkislap ng mga mata niya habang kausap noon si Dion. Kailan nagsimula? Gaano nakatagal? May nararamdaman din kaya si Dion sa kanya? May namamagitan ba sa kanila? Mapagparaya akong tao noon pa man, lalo na pagdating sa kanila ni Berna, pero ibang usapan na itong hinihingi niya sa akin. Hindi isang bagay lang si Dion na pwedeng hingin o ipamigay ko sa iba kapag ayaw ko na. Hindi ko siya pwedeng ibigay sa iyo. I need him. Alam mo kung bakit ko ito ginagawa, para ito sa pamilya ko. Yun lang ba talaga ang dahilan mo? Oo, ano bang dapat ang iba ko pang dahilan? Ayaw kong pabigatan ng tensyon na namumuo sa amin, pero hindi ko maiwasan na hindi makaramdam ng inis sa mga pinagsasabi niya. Nakukuha ko kung ano ang gusto niyang iparating. You know what I mean, Araceli, don't play innocent. Sinusubukan kong pigilan ang inis na unti-unti nang lumulukob sa buong pagkatao ko. I need to stay calm or stop this before I explode. We're not young anymore, Daphne. Hindi na ako pwedeng magparaya sa iyo o ibigay ang mga gusto mo. Kung noon, nagagawa ko yun, ibahin mo ngayon. Kukunin ko na ang bill at babayaran. Umuwi na tayo. Ayaw kong magkasira kami dahil dito. Ayaw kong magkalamat ang pagiging magpinsan namin pero hindi ko naman pwedeng ibigay ang gusto niya. Kailangan ko si Dion at ang pamilya niya para maibalik ang lahat ng nawala sa amin at muling makabangon. Pero alam ko sa sarili ko na may iba pa akong dahilan kung bakit hindi ko pwedeng ibigay si Dion sa kanya. Pero sa akin na lang yun. Kalimutan na lang natin na nangyari ito. Ayaw kong magkasira tayo dahil dito, huling salitang binitiwan ko bago tuluyan ng iniwan siya roon. I'm sorry, Cass, pero hindi mo siya makukuha. Akala ko ay magagawa ko yun ng matagal. Pero nang sumapit ang mismong kaarawan ni Mommy ay tila bumalik na naman ako sa pagiging problemado at tulala. Gaya ngayon, nakahiga pa rin ako sa kama namin ni Dion kahit tanghali NS, siya naman ay kanina pa bumangon at pilit din akong pinapabangon pero di siya nagtagumpay. Nagdahilan na lang ako na masama ang pakiramdam ko. Tinanong niya rin ako kung pupuntahan ko ba ang puntod ni Mommy, humindi ako. Gusto kong puntahan ngayon ang puntod ni Mommy, pero hindi ko pa kaya. Wala pa akong mukhang may haharap sa kanya.
Mommy, please, patawarin mo ako, pasensya na po. Bumangon ako sa kama at nagtungo sa bathroom para maligo at makapag-ayos ng sarili. Siguradong mukha na akong mangkukulam dahil sa gulo ng buhok at pangit ng pagmumukha ko. Nang matapos ako sa pag-aayos sa sarili ay bumaba ako sa unang palapag ng mansyon ng mga Villarama, at tulad ng mga nagdaang araw, napakatahimik na naman ang buong paligid. Minsan tuloy, napapaisip ako, ano ba ang nagawa kong masama para mangyari sa akin ito? Hindi ko naman inaaway ang tadhana, pero bakit palagi niya akong pinaglalaroan at pinapahirapan? May problema ba siya sa akin? Galit ba siya sa akin? Napaayos ako ng upo sa sofa nang mapansin ko si Tita Lerio, kapapasok lang dito sa salas. Good morning po, kailan kaya kami magiging okay? Gusto ko nang bumalik kami sa dati, yung dating parang isang tunay na anak ang tingin at turing niya sa akin. Sinubukan kong lapitan siya para makausap, pero inilalayo niya ang sarili sa akin. Nawala ang atensyon namin sa isa't isa at napunta yun sa hagdanan ng makarinig kami ng 2 taong nag-uusap. Dad, may pinagdadaanan siya ngayon, hindi namin magagawa yan ngayong araw, next week na lang siguro, yung prenup photoshoot, ipamove mo na lang. But, son, we only have 17 days before the wedding. Napakahirap kayang maghanda ng kasal sa loob lang ng 1 buwan. I understand, Dad, pero kahit naman pumunta kami ngayon dyan, sa tingin mo ba ay makakangiti siya ng maayos? Son, she is with you, make her smile. Napatigil sila sa pag-uusap nang makarating na sila rito sa salas at makita kami ni Tita Lerio, bumakas sa pagmumukha nila ang gulat nang makita nila ako. Tumayo ako sa kinauupuan at lumapit kay Tito Randy sa kamagalang na nagmano sa kanya. Nakaramdam ako ng hiya dahil sa narinig na pag-uusap nila, pati tuloy sa sarili kong problema ay may nadadamay. Hindi ko sinasadyang marinig ang usapan niyo, pero pwede naman tayong pumunta sa prenup photoshoot, okay lang naman sa akin. But, it's okay with her, son, so go on, umalis na kayo. Mas makabubuti rin sa kanya ang lumabas ng bahay, baka ma-suffocate siya kapag palagi lang siyang nakakulong dito sa mansion, singit ni Tito Randy bago pa tuluyang makapagsalita si Dion. Magbibihis lang ako, paalam ko kay Dion at tinalikuran na ito, aakyat na sana ako sa hagdanan nang maramdaman ko ang paghawak niya sa akin. Araceli, magbihis ka na rin, sumunod sa akin si Dion sa kwarto at tulad ko ay nagbihis na rin para sa pag-alis namin. Habang bumabiyahe ay pareho lang kaming tahimik, mas pabor sa akin ang ganito lalo na't wala ako sa mood na magsalita. Halos kahalating oras ang lumipas bago kami nakarating sa destinasyon namin, nabigla ako nang makita kung nasaan kami. Araceli, bakit tayo nandito? Espesyal ang lugar na ito sa atin, saksi ito sa mga nangyari sa atin noon kaya gusto kong dito ganapin ang prenup photoshoot natin. Let's go. Iginala ko ang tingin sa paligid, tila wala itong pinagbango, nakatayo pa rin sa gilid ng bangin ang maliit na bahay na madalas naming puntahan noon, napansin ko rin ang 2 malaking tent sa gilid. Nandoon ang makeup artist habang sa bandang bangin naman ay naghahanda na ang camera team para sa gagawing photoshoot. Nang maglakad kami palapit doon, sinimulan na agad ang pag-aayos sa aming dalawa. Maraming damit ang naroroon sa loob ng tent na nakasampay sa rack. Pinapili nila ako ng damit na isusuot ko. Ang napili kong isuot ay ang isang simpleng pink off-shoulder dress, inayos naman nila ang buhok ko at kinulat ng kaunti, lalo na ang dulo nito, saka nila ako nilagyan ng simpleng makeup. Nang lumabas kami ng tent, handa na si Dion at nakikipag-usap sa babaeng photographer, nang sabihin ng makeup artist na handa na ako, bamaling ang tingin niya sa akin. Napalunok ako nang magtama ang aming paningin, lalo na nang makita ko ang kabuuang ayos niya. He's wearing a white polo and black cargo short, hindi nakasara ang ilang butones ng polo niya kaya bahagyang sumisilip ang dibdib niya. Napakasimple lang ng ayos niya pero napakagwapo niya, kaya niyang mangbihag ng mga mata at puso ng isang babae nang walang ka-effort. He slowly walked towards me, naging dahilan yun ng pagwawala ng puso ko. Pumwesto na po kayo. Malapit kami sa gilid ng bangin, kung saan sa ibaba nito ay humahampas ang alon ng dagat, katamtaman lang ang sikat ng araw at hindi masakit sa balat ang init nito,
Umiihip naman ang malakas na hangin kaya natatangay nito ang buhok ko at laylayan ng dress. First pose, magka-hold ang hands kayo at nagtititigan. Sinunod ni Dion ang sinabi ng photographer, hinawakan niya ang kamay ko dahilan upang mapatingin ako sa kanya, hanggang sa napatingin na rin siya sa mga mata ko. Nice shot, maglapit po kayo, pareho kaming tumango ni Dion at lumapit sa isa't isa. Muling nagwala ang puso ko nang ipulupot niya ang dalawang braso niya sa bewang ko. Closer, sobrang lapit na namin sa isa't isa, at hindi yun nakakatulong sa puso ko. Eye contact, please, muli na naman akong napalunok nang mapansin kong sobrang lapit na ng mukha namin, parang hinihigop din ng mga mata niya ang mga mata ko dahilan upang hindi ko maialis ang tingin sa kanya. Perfect, dahil sa titigan namin, hindi namin namalayan na nakuhanan na pala kami. Nag-iba na naman kami ng posisyon, ang mga kamay ko naman ay dahan-dahan kong inangat sa ere at ipinagpahinga yun sa magkabilaan niyang pisngi saka kami nagtitigan. Ipinagdikit niya ang aming noo kasabay ng pagpungay ng mga mata niya, habang nasa ganitong posisyon kami, sunod-sunod ang pagkuha sa amin ng larawan. Bumaba ang tingin niya sa lobby ko dahilan upang bahagyang mapalunok ako. Kinagat niya ang sariling lobby at nagulat na lang ako sa sunod niyang ginawa. Naramdaman ko na lang ang lobby niya sa mismong lobby ko, hindi ako nakagalaw dahil sa gulat, kahit ang pagpikit ay hindi ko nagawa, basta't nakatingin lang kami sa isa't isa habang nananatiling magkadikit ang aming lobby. Oh my gosh, perfect, bakit ba ako nawawala sa sarili, bakit ba nagkakaganito na naman ako sa kanya? Muli na naman kaming nag-iba ng pose ni Dion at kung ano-ano pang sweet poses ang pinagawa sa amin. Mayroong habang nakatalikod siya ay nakayakap ako sa kanya. Hindi ko alam kung gaano katagal, papalubog na ang araw nang matapos kami sa photoshoot, ilang beses pa kasi kaming nagpalit ng damit at lumipat ng background. Pinapanood ko ang paglubog ng araw nang maramdaman kong may yamakap sa akin mula sa likuran ko. Hindi ko na kailangang alamin kung sino yun, sa pagre-react pa lang ng puso ko, alam ko na kung sino siya. Isinandal ko ang sarili sa kanya at bahagyang ipinikit ang mga mata. Uuwi na ba tayo? No, let's stay like this for a while. Gusto mo ba yon? This place holds thousands of memories. Ito ang naging saksi sa pagmamahal namin. Ang lugar na ito ang naging katulong namin para itago ang relasyon namin. Ito ang naging taguan namin na kung saan pwede naming ipakita sa isa't isa ang pagmamahalan namin. Pero ito rin ang lugar na naging saksi sa ginawa niya sa akin. Dito niya ako pinaghintay ng buong magdamag, dito niya ako pinagmukhang gaga, dito niya sinira ang puso ko. Napadilat ako nang maramdaman ko ang pamamalabis ng luha sa aking mga mata, mabilis akong kumawala sa yakap niya at nagmamadaling nagtungo sa nakaparada niyang kotse. Are you okay? Nag-aalala niyang tanong, mababakas din ng pagkagulo ang mukha niya. I want to go home now, pumasok ka, akala ko ay uuwi na kami gaya ng gusto ko. Pero tumigil ang kotse niya sa harap ng isang fast food chain, hindi na ako nag-react pa at bumaba na lang ng kotse. Akala ko, uuwi na tayo, baka nagugutom ka na kaya kakain na muna tayo. Sana sa bahay na lang, pero baka gutom ka na. Okay, pumasok na tayo sa loob, wala akong nagawa kundi ang hintayin na lang siya rito sa table namin hanggang sa makabalik na siya. May bitbit siyang tray at may kasama siyang isang waitress na may bitbit din na tray na punong-puno ng iba't ibang klase ng pagkain. Inilapag nila yun sa lamesa namin. Salamat, bahala ka, sir. Umalis na ang waitress at naupo na si Dion sa kaharap kong upuan. I have something for you. May lumabas ng ngiti sa lobby ko nang makita ko kung ano yun. Sundae and fries. Paborito mo yan, di ba? Bahagya akong napatigil sa narinig. Napatitig ako sa kanya, naaalala niya pa yon? Araw-araw kang nagpapabili sa akin niya noon, ayan din ang madalas mong kainin kapag nagde-date tayo. Habang sinasabi niya yon, may ngiti siya sa lobby na tila nasisiyahan sa pag-alala ng nakaraan. Parang may kung anong humaplos sa puso ko dahil doon, ilang taon na ang lumipas, pero naaalala niya pa rin yun. Simpleng bagay lang naman yun, kaya dapat hindi ako masyadong nagpapaapekto. Pero salungat doon ang puso ko. Kain na tayo, okay, kain na tayo, Araceli, may sundae ka sa gilid ng lobby mo. Let me, hindi na niya hinintay ang pagpayag ko at kinuha na ang hawak kong tissue.
Bahagya siyang tumayo mula sa kinauupuan niya at dumukwang palapit sa akin, ngunit sa halip na ang tisyo ang ipamunas niya sa gilid ng lobby ko, ay ang lobby niya ang ginamit niya at dahan-dahan na gumapang ang lobby niya patungo sa lobby ko, ginawaran niya ako ng isang mabilis na halik. May sinusupil na ngiti siya sa kanyang lobby nang bumalik siya sa upuan niya. "You're blushing," komento niya nang makita ang mukha ko. Hindi ako, ano ba naman kasi ang problema niya? Bakit niya ginawa yun? Dapat ay pinunasan na lang niya ang gilid ng lobby ko, hindi ko tuloy nabalan ng puso ko na maghanda sa pag-atake niya. Kinikilig ka? Hindi, no, may epekto pa ako sa'yo, you made my day. Mas naramdaman ko ang pag-iinit ng pisngi ko, mas pinapalakas niya rin ang kalabog sa dibdib ko, wala pa rin siyang pinagbago, gustong-gusto niya ang asarin ako sa tuwing nakikita niya ang epekto niya sa akin. Nakakakilig maglamang ang fiancé mo, no? Hindi nga? Natural lang upang ikaw ay mapa sa aking harapan, lahat naman kasi ng nilalamang ko. Kinikilig, ang yabang mo, paano mo naman nasabi yun, yung ngiting may ipinagmamalaki? Kapag ang isang Dion Villarama ang naglamang, pati demonyo kikiligin. Hindi ko na napigilan ang paglabas ng ngiti sa lobby ko, dahil doon ay natawa siya, hanggang sa pareho na kaming natawa sa dahilan na kami lang ang nakakaalam. He said that to me before noong panahong nililigawan.